family enterprise. Kasi mga magkakamag-anak, kapatid, ina, hindi nakakapasok sa nananalo sa Senate. Sa dulo, wala naman tayong batas na pumipigil kung sinong nais tumakbo. Wala rin namang limitasyon kung sinong pwedeng iboto o bawal iboto ng ating mga kababayan. Sa isang demokrasya, majority always wins. Na nagkakataon sila ang nananalo, ibig sabihin nun, sila yung gusto ng mas marami sa ating mga botante. Hindi mo naman pwedeng sabihin na porkit may kamag-anak sa Senado ngayon, hindi nila alam yun. Akala nila una pa lang yun sa Senado. Again, hindi mo pwedeng i-assume na hindi alam at mga botante kaugnay sa kanyang pagpapasya. Alam niya ang ginagawa niya, alam ng botanteng Pilipino yung kanyang pagpapasya, at desisyon niya na maglagay ng isa, dalawa o tatlo mula sa isang apelido o pamilya. Pero sir, there's a constitutional prohibition against political dynasty, although wala pang enabling regarding that. Don't you think Congress would pass it? Well, may mahabang debate dyan sa mga nagdaang panahon dahil sa definisyon ng political dynasty at sa mga rules na papalibot dyan. Bigyan ko kayo ng halimbawa. May isang kandidato na nag-file, matagal na siyang tumatakbo, konsehal sa isang bayan. Yung kapatid niya, biglang sumikat sa larangan ng showbiz o anuman, nagpa siyang mag-file ng senador. Tanong, dynasty ba yan? Pagbabawal niyo ba yung kapatid ng tumakbong konsehal at papayagan yung senador? Pagbabawal niyo ba yung senador dahil nauna yung konsehal? Paano pag may magpinsan na nag-file ng certificate of candidacy, yung isa para konsehal sa isang bayan, yung isa para mayor sa kabilang bayan? Saklaw ba yun? Pareho pa rin ba ang sagot mo kapag tumakbo yung magpinsan na mayor ng isang bayan at governor naman sa isang probinsya na hindi saklaw ng bayan niya yun? Pareho pa rin ba ang sagot mo kapag tumakbo sa Mindanao yung isang pinsan at tumakbo naman ng konsehal yung isa sa Luzon? Paano kung may gustong iboto ang mga kababayan nating presidente na sikat, na gusto nating lahat? Biglang may pasaway na kapatid na tumakbo bilang congressman o senador. Bawal na bang tumakbo yung kursunada nating presidenteng tatakbo? Ilan sa mga katanungan na hanggang ngayon hindi pa nasasagot ng mga nagpapanukala. Ang assumption nila ay isang malaking sindikato ang lahat ng pamilya na hindi naman siguro ganun yun. Nakikita natin maraming mga magkakamag-anak sa eleksyon to at nagdaang eleksyon na naglalaban-laban, nag-aaway-away. O paano pag may isang pasaway? Sino magpapasya nun? Ang assumption nyo, mag-uusap-usap dapat silang pamilya. Hindi nga, magkakaaway nga eh. So, sino magde-decide? Comelec? Korte? Anong institusyon o ahensya magpapasa ng bagay na yun? Ito ang mga katanungan na dapat sagutin ng panukalang batas na yan na marahil isang rason kung bakit hindi pa nga naipapasa ay hindi pa masagot yung mga tanong na yon. Or either that, or yung kasi nga, yung mga nakaupo sir sa, lalo sa House, yun nga, member ng mga political dynasty. Posible din yun. Pero gaya na nasabi ko, asan ba yung version halimbawa na sasagot dun sa ehemplong mga katanungan kong yon? You have to take whatever it is I say with a grain of salt because I took over from my dad's former seat at the House of Representatives. Although I am the first last named Escudero in the Senate. Sir, Yes. doon sa mga binanggit ninyo dahil dyan, hindi nyo nakikita na maisa sa batas. Hindi naman, hindi ko pala nakikita yung version. Ang sinabi ko na ang posisyon ko sa anti-dynasty. Dahil produkto ako niyan, hindi ko haharangin yan. Kung kailangan ng boto ko para mapasayan, boboto ko dahil laban naman yun sa interes ko. Na makikialam ako sa pagbalangkas niyan ay klarong kaso ng conflict of interest. Rason para hindi ko dapat pangimasukan maliban na lamang ko ang boto ko ay kinakailangan para mapasayan. In which case, that will be a vote against interest, which is allowed by our laws and the Constitution. Pangalawa, again, magandang matanong dun sa mga naniniwala at nagsusulungan ito, anong solusyon sa ganong klaseng mga sitwasyon para mapatupad na natin yan? Pero sir, habang wala pang anti-dynasty law, hindi ba out of delicadeza? Parang sobra naman kung, let's say, Senate, okay na siguro may magkapatid, pero kung tatlong magkakapatid, hindi ba sobra na yun? Hindi para sa akin na pagdesisyonan yan. Para sa ating lahat na pagpasahan yan pagdating ng araw ng eleksyon. Kung iboboto ba natin sila dahil dito o hindi natin sila iboboto dahil sa rason ding yan. Kinopya lamang natin ang ating demokrasya sa Amerika.
Doon natin halos kinopya ang ating saligang batas at Republican system. Wala silang ganong klaseng provision sa batas nila, kaugnay ng dynasty. Buong tiwala binibigay nila sa kanilang mga botante para magpasya at piliin kung sinong nais nilang manilbihan sa anumang pwesto. Wala nga din silang term limits. Kasi nga buong tiwala nila sa electoral system nila, sa botante nila, sa sistema nila, na pipiliin ng tao kung ano yung makabubuti, nararapat at pinakatama para sa kanilang bansa. Kung saan ang eleksyon nila, tulad ng eleksyon natin, tigi-tigisa lamang tayo ng boto. Pero sir, walang impact sa performance ng Senate kung magkakamag-anak na lang nakaupo dito. Ako walang nakikitang impact o epekto yon kung sakasakali. Dahil nakita niyo naman yung naging performance ng Senado sa loob, gaya na nasabi ko, ng 26 na araw o humigit kumulang 100 calendar days. Nalampasan namin ang nagawa sa loob hindi lamang ng 1 taon, pero kulang-kulang 2 taon ng regular session. So, hindi hadlang yun, tingin ko, para magampanan ng Senado yung kanyang trabaho. Sir, bakit sa mga